States Marine Corps, naging astronaut at ngayon, siya ang pinakamataas na opisyal ng tinatawag na NASA. Ito yung National Aerospace Administration. Tinalo ko sa aking pangalawang kampyonato sa Amerika. Marami nagtatanong sa akin, Congressman, matagal ka nang nagbo-boxing. Kumusta ka naman? Ikaw ba, pwede pa rin mag-boxing? Para masagot ko, ang sagot ko, pwede. Pero siguro, para maniwala kayo, panoorin nyo itong video na ito. Ayan, yan po. Pwede pa ba? Yan, natape po yan. Mga ilang buwan lamang nakakaraan. Pwede pa siguro. Pero alam nyo, si Congressman Goles, hindi po bayolente. Si Congressman Goles, bayolente lamang sa loob ng ring. Pero kung sakali, kung kakailanganin, kung kailangan po na ipagtanggol ko ang kapakanan ng aking mga kababayan sa Parañaque, kung kailangan ipaglaban ko ang Parañaque, si Congressman Goles handang makipagbasagan ng mukha anong oras para sa inyong lahat. Pagkatapos ng Annapolis, ako po'y bumalik, nag-aral ulit. Nag-Master in Business Administration, MBA, balik sa UP na naman. At pinalad, gumraduate ng valedictorian. Number 1 po sa UP, ang inyong kongresista. Napili na Postmaster General, dito po nakilala. At nakipaglaban ako sa mga sindikato na bumibiktima sa inyong mga sulat, sa inyong mga parcel. At dahilan dyan, ako'y napili na bigyan ng award ng TOYM, yung 10 Outstanding Young Men. Bukod dyan, nagsilbi pa rin ako ng mahigit 20 taon bilang gobernador ng Philippine National Red Cross. Ito yung tinatawag natin talagang tunay na serbisyo publiko sapagkat voluntaryo ito, walang sweldo. At dito napalaban tayo sa Lahar, sa Mount Pinatubo, nung lumindol, doon sa Baguio, nandun po si Congressman Goles, pag may sunog, pag may baha. Pero ang talagang naalala ng marami ay nung mapalaban ako ng tumulong, nag-lead ako ng isang team para pumasok doon sa Makati, sa Quezon City habang nagbabarilan yung mga sundalo doon noong December 1989 coup attempt. At doon pumasok ako para iligtas yung mga sundalo na nasugatan. At dahilan dyan, ako'y nakatanggap ng Bayani Gold Medal sa Philippine National Red Cross. Kauna-unahang Pilipino na mabigyan ng ganyang klaseng award ang inyong congressman. Nahalal noong 1992, landslide na panalo. At dito po, sinimulan ko yung aking programa na kaugnay ng mga problemang naranasan ko bilang isang tao na nag-aral sa public school, bilang isang tao na nakaranas ng buhay sa isang low-cost government housing project na kulang ang infrastruktura. Sunod-sunod ng mga school building sa pinagawa natin. Kasama dyan yung school building dito sa Dr. Arcadio Santos National High School at marami pang mga barangay sa buong Parañaque at tinanghal na nagpagawa ng pinakamaraming school buildings sa kasaysayan po ng Parañaque. Sapagkat ayoko maranasan ng mga kababayan ko rito yung naranasan ko bilang isang estudyante ng public school doon sa Project 3, Quezon City. Sunod-sunod rin na pagpapasemento ng mga kalye. Halos lahat ng barangay, kasama din yung Sitio de Asis, yung pinasemento ko, yung pagkahaba-habang kalye dyan sa Sitio de Asis. Kaya tinanghal ulit si Roy Logoles na nagpasemento ng pinakamaraming kalye sa kasaysayan po ng Parañaque. Sapagkat ayoko maranasan yung naranasan ko sa Project 3, naglalakad sa putik, naglalakad sa alikabok. Nahalal noong 1995, nahalal noong 1998. Pero siyempre, merong tinatawag na 3-term limit. Natapos ang aking 3 termino, nahirang bilang miyembro ng kabinete, nagsilbi bilang National Security Advisor. At dito, napalaban tayo sa isyu ng mga seguridad, katulad ng Abu Sayyaf, mga terorismo, at yung Magdalo mutiny, yung labanan sa Makati. Nagsilbi rin si Roy Logoles dyan. Pero alam nyo, matapos ng halos 3 taon, sinabi ko sa Presidente, Madam President,
Gusto ko pong bumalik sa Kongreso sapagkat sa aking palagay, mas maigi na ako'y magpatuloy na magsilbi balik dito sa Parañaque. Muling humarap sa inyo, hinalala nyo, landslide na panalo noong 2004 at binalik noong 2007. Dito po, pinagpatuloy natin yung aking programa, tuloy-tuloy na mga school buildings. At itong pinakahuling school building na pinagawa natin dyan sa Dr. Arcadio Santos National High School, yung dating 2-story building, ngayon ay 4-story building na. Isang modernong building, alay ko, dito sa Barangay San Martin de Porres. At marami sa inyo dyan ay doon nag-aaral. Napakaganda po ng school building na yan. At ako nagpapasalamat kay Kapitana sapagkat kasama natin siya nung ating i-bless at inaugurate itong bagong school building na ito. Tuloy-tuloy din yung pagpapasemento ng kalye. Dami-dami mga kalye. At ang isa sa mga napakalaking proyekto ay yung aking pakikipag-ugnayan sa Secretary of Public Works, si June Ebdane, na nagkataon na kaklase ko sa Philippine Military Academy. Alam niyo, maigi yung magkaklase. Sinabi ko sa kanya, Mr. Secretary, bilisan natin yung trabaho natin sa Service Road. At si Secretary Ebdane naman, tumugon kay Congressman Goles, ayan ang Service Road natin, napakaganda. Nung una ay lubak-lubak, ngayon ang Service Road, first class na Service Road dito po sa Parañaque. Salamat po. Pero itong bandang huli, alam nyo, no, ako'y nakatira sa Project 3 Quezon City. Katulad rin ng maraming kalalakihan dito, naglalaro ako ng basketball. Pero doon, yung basketballan namin, hindi sementado. Walang bubong. Kaya talagang sunog na sunog kami sa araw. Kaya paminsan-minsan kami nakakapunta doon sa Ateneo, malapit lang sa amin ng Ateneo, at doon nararanasan ko yung maglaro sa covered court. Alam nyo, si Roy Lugoles bilang isang batang manlalaro, inggit na inggit sa mga naglalaro doon sa Ateneo sapagkat covered court sila. Nangarap kami na magkaroon ng covered court sa Project 3 Quezon City, lumapit sa mga politiko, kung ano-anong pakiusap ang ginawa namin, awa ng Diyos, wala pong sumagot sa mga politiko. Kaya sinabi ko, sana matupad yung pangarap na yan. Ngayon, dito sa Parañaque, alam ko na marami sa atin dito nangangarap na magkaroon ng covered court. Kaya naman, yan ang sunod na programa na ngayon ay pinapatupad ni Congressman Goles. Ayan po ang litrato ng napakarami mga Goliseum, ang tawag ngayon dyan. Goliseum, mga covered court. Dito sana sa Malugay, gusto ko sana magkaroon ng covered court, kaya lang walang lugar. Yung dati yung full court, nakaprograma na yan para sa pabahay. Eh, siyempre, importante ang pabahay. Doon naman sa half court, yan ay isang private lot. Hindi rin pwede tayo magpagawa ng covered court ng Goliseum. Pero alam nyo, ang isa sa pinakamalaking Goliseum, marahil pinakamalaki na pinagawa ni Roy Lugoles, dito po sa Barangay San Martin de Porres, nandiyan po sa Dr. Arcadio Santos National High School. Saan kayo makakita ng isang eskwelahan na yung buong campus ay merong bubong, merong Goliseum. Kaya ngayon, yung mga nag-aaral sa Dr. Arcadio Santos National High School, yung mga anak